Mga kababayan, meron na naman bagong pakana itong si Ping Lacson. Dahil gusto niya na naman dagdagan itong kaso ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Dahil nga raw yan, diyan sa nangyaring pagbaliktad nitong si Orly Gutesa. Dahil itong si Gutesa nga raw ay sinulsulan na magsinungaling doon sa Senate Blue Ribbon hearing. Nagpapatawa na naman ho itong si Ping Lacson. Dahil gusto atang gawing katibayan ni Ping Lacson itong nangyaring pagbaliktad ni Orly Gutesa na kung saan ay naglabas ng bagong statement. At ang sinasabi nga dito ni Gutesa na si Mike Defensor at si Senador Marcoleta ang nag-utos sa kanya o nagsulsol para gumawa ng kwento. Hindi mo nga pwedeng gawing basihan yan yung bagong salaysay ni Orly Gutesa dahil may nag-leak na voice record bago pa nangyari yung pagbaliktad ni Orly Gutesa. Alam na ng sambayan ng Pilipino na pinipilit siyang bumaliktad at dinagdagan yung affidavit niya ng mga kasinungalingan na kwento. Tapos gusto niya i-pursue ng gobyerno ang kasong subordination to perjury. Gusto niya itong ombudsman o di kaya itong Department of Justice kasuhan itong dalawang mama na to dahil daw inuudyokan at sinusuhulan itong si Gutesa. Tingin ko kaya gustong gawin to ni Ping Lacson ay nakikita niya siguro na itong kasong plunder na isinampa dito sa dalawang mama na to ay mahina. Kaya malaki ang tsansang makalaya itong dalawa o makapag-bail, makapag-piyansa. Kaya naman itong si Ping Lacson ay gumagawa na naman ng gimmick para sirain ang pangalan at manatili sa kulungan. Dahil alam niya hong itong si Senador Marcoleta ay malaking balakid ho sa kanya. Lalong-lalo na ho yan sa Senator debate sa Senado. Dahil kapag si Senator Rodante Marcoleta ang nakakaharap niya sa debate, ay lumalabas ho ang kasinungalingan nitong si Ping Lacson. Napanood na ho yan ng sambayan ng Pilipino. Noong nagdebate itong si Marcoleta at Ping Lacson, ay ito pong si Lacson ay tumatakbo. Ayaw humarap. Minsan nagtatago ho doon sa loob ng kanyang opisina. Ganun ho siya katakot dyan kay Senador Marcoleta. Dahil ho lumalabas yung katotohanan. Dahil marami ho silang gustong pagtakpan. Kaya ho gagawin at gagawin niya ang lahat para ito pong si Senador Marcoleta ay hindi makalabas ng kulungan. Dahil ayaw niya hong mabuking yung matagal ng kalakaran ng mga senador at mga congressman na ginagawa nilang gatasan ang pera ng taong bayan. Yun po ang katotohanan. At sa isa pang dahilan kung bakit ayaw nila makalabas si Senador Marcoleta diyan sa kulungan ay panigurado babalik ang Blue Ribbon Committee. Hahalongkatin ni Senador Marcoleta yan. At yun ang kinakatakot nila. Kaya naman ibinigay nila yan kay Boyeng Remulla diyan sa ombudsman. Ang investigasyon ay para mapadali at mahuli na at masampahan na ng kaso at maipakulong na ang mga dilis. At kung babalikan ho natin yung issue na yan, ay napakatagal na ho yan. Dumating pa ho na hinostage niya yung Senate Blue Ribbon dahil nga gusto niya permahan yung report kahit hindi pa tapos yung investigasyon. At ito naman si Senador Marcoleta ay ayaw ho talaga pumayag. Dahil nga baka nga naman kapag napermahan yung report at natapos ang investigasyon, ay pwede na ho silang gumawa-gawa ng sarili nilang findings o resulta kahit malayo ho sa katotohanan. Ayun ho ang pinupunto ni Senador Marcoleta. Kaya ayaw niya ho pumirma doon sa report ni Ping Lacson. Kasi ho, pwede naman ho mag-imbestiga itong si Senator Ping Lacson kahit hindi mo napirmahan yung report na gusto niyang papirmahan. Kaya hindi ho maiwasan ng sambayan ng Pilipino na itong si Ping Lacson ay meron talagang pinagtatakpan dahil sa kanyang mga hakbang o pamamaraan ng pag-iimbestiga yan sa flood control issue na yan. At saka iba na ho ngayon itong si Ping Lacson dahil dati ho marami ang umahanga sa kanya at bumibilib dahil nga wala nga daw siyang pork barrel. At yan ho ang gusto niyang ipamuka sa mga kababayan ho natin na malinis siya at hindi ho siya korap. Kaya naman ho pag napag-uusapan na ang mga magnanakaw dyan sa gobyerno ay tila lumalabas ho
ang totoong kulay nitong si Senator Ping Lacson. At napapansin ho ng ating mga kababayan na tila pinoprotektahan niya pa ang mga opisyal na naglulustay ng kaban ng bayan. Kinasuhan na nga nila itong si Senador Rodante Marcoleta at si Defensor ng walang kakwenta-kwentang kaso na imbento at sapilitang plunder na meron daw campaign donation na galing sa mga kaibigan ni Marcoleta. Pero hindi galing sa kaban ng bayan. Alam naman natin na marami dyan kapag eleksyon, yung mga kumakandidato, lalong-lalo na pag malakas sa gobyerno, hindi natin namamalayan na ginagamit nila yung pera ng gobyerno na galing sa taong bayan. Pero bago ho tayo mapunta dyan, balikan lang ho natin yung umpisa. Alam naman ho natin na nung si Senator Rodante Marcoleta pa, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ay maganda po ang takbo ng pag-iimbestiga. At nung nangyayari na po na itong si Martin Romualdez na ang itinuturo ng ebidensya, ay agad na ho silang gumawa ng maitim na balak. Naalala niyo po ba nung habang naghihiring pa ang Senate Blue Ribbon, ay nagbotohan po ang majority para tanggalin at palitan si Senador Rodante Marcoleta. Dahil nakakatunog na ho sila na itong investigasyon na ginagawa nitong si Senador Rodante Marcoleta ay madali hong natutuntun itong mga salarin at mga mastermind. Ay agad na hong pumapel itong si Ping Lacson. At dyan ho lumalabas na plinano talaga nila na tanggalin si Senator Rodante Marcoleta sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Gusto nilang pigilin na ituro si Romualdez ng ebidensya. Kasi ho, kapag itong si Romualdez ay napatunayan na siya ang isa sa mga may pakana at isa siya sa mga nagplano at mapatunayan na sangkot talaga siya, ay wala na hong magagawa itong si Martin Romualdez, kundi ituro ang mastermind. At yun ho ang pinipigilan nilang mangyari. At nung si Ping Lacson na ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon, ay iba na ho ang itinuturo ng ebidensya. Napapansin ho ni Senador Marcoleta na parang lumalayo na sa mastermind ang ginagawang pag-iimbestiga nitong si Lacson. Dumating na sa punto na hinostage na nitong si Ping Lacson, yung Senate Blue Ribbon. At etong si Senador Marcoleta ay hindi huminto ng pasaring dito kay Ping Lacson dahil nga sa ginawa niya sa Senate Blue Ribbon na pag-hostage. Kaya naman ho itong si Ping Lacson ay gigil dito kay Senator Rodante Marcoleta dahil ho hindi niya magawang tapusin ang investigasyon dyan sa flood control issue na yan at isarado na ang usapin dyan at ibaw na sa limot. At dumating pa nga sa punto na itinengga na itong si Ping Lacson yung investigasyon dyan sa flood control, di ba? Na ilang buwan yun. At doon na nangyari yung pagkawala nitong si Orly Gutesa. Nawala po siya na parang bula. At maraming ang lumalabas ng mga haka-haka na keso nga kinidnap, keso natakot, nagtago, hawak ng mga marine. At dumating pa nga ho na isinapubliko nitong si Mike Defensor yung naging usapan nitong si Gutesa at ng kanyang asawa. At si Gutesa nun ay hawak nga ho ng mga taong at inuutusan siyang bumaliktad. At lumipas ng ilang buwan, lumabas si Gutesa, iba na ho ang kanyang testimonya at ang itinuturo niya na nga ho ay inutusan daw siya ng dalawang mama na to at ang kapalit daw ho nun ay pera at scholar ng kanyang mga anak. Matalino si Gutesa, bago siya bumaliktad, nailabas niya na yon, yung voice record na yon. Pero ang masama dyan, ang pinaniniwalaan ng mga ahensya na nag-iimbestiga ay yung pagbawi, hindi yung unang salaysay, di ba? Ang malaking tanong, mga kababayan, ikaw, naniniwala ka ba na walang alam si Ping Lacson diyan sa nangyaring pagbaliktad nitong si dating ex-Marine Sergeant Orly Gutesa? Comment mo sa baba.